Narito na ang pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ang ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Dole, may paalala sa mga employer ngayong double holiday. 100,000 pisong alok ni dating Ilocos Sur Governor Singson sa mga humuli sa kanya sa EDSA busway. Nasa desisyon ni MMDA Chairman Artes ayon sa strike force. Dolomite Beach dinagsa ngayong walang pasok. Pagligo, mahigpit pa rin ipinagbabawal. Today in Metro, lalaki umakyat sa poste sa Navotas. Ilang residente, halos 3 oras na wala ng kuryente. Sa MBC TV Correspondence, State of Calamity idineklara sa may San Enrique Negros Occidental dahil sa epekto ng El Nino. Sa MBC TV Sports, Pilipinas, bigo sa South Korea. Angie Beard nakuha naman ng unang goal ngayong taon. At sa Showbiz Spotted, film director Jose Javier Reyes itinilaga bilang bagong chairperson and CEO ng FDCP. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan na isinagawa sa Shrine of Valor sa may Pilar, Bataan. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Presidente ang katapangan at kabayanihan ng mga veteranong Pilipinong nagtanggol sa bansa noong gyera. Nararapat lamang umanong alalahanin ang mga sakripisyo ng mga bayani at magsilbing inspirasyon ng Bataan Death March sa pagtatanggol sa bansa. Binigyang diin ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines, gayon din ang pagtiyak sa kalagayan ng mga sundalo. We are doubling our efforts to enhance their operational capability. We must therefore also ensure their safety by procuring the right equipment. I therefore task the TND and AFP to assess and submit a report on the responsiveness of the current inventory of military supplies and equipment. These measures aim to show our unwavering support to our soldiers as they face new and growing challenges. Ours is a complicated world today, but we must not yield. We must not back down from any and all challenges that seek to threaten our peace, our honor, our very existence. This shrine and all the nameless Filipino war heroes that it represents beckon to us. May we all be inspired by their unbreakable will, unflappable courage, and undying patriotism. Sa kaugnay na balita, naniniwala ang ilang senador na dapat din umanong kilalanin ng mga bayani sa makabagong panahon ngayong Araw ng Kagitingan. Ayon kay Senator Loren Legarda, maliban sa mga veterano sa digmaan, marapat na bigyang pugay ang mga minamahal nating mga overseas Filipino worker, mga guro, magsasaka at iba pang tapat na naglilingkod sa bayan. Pakinggan natin ang report ni Raymond Adpas. Nagbigay pugay ang mga senador sa sakripisyo at katapangan ng ating mga bayani na lumaban sa Bataan 82 taon nang nakalipas. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa araw na ito. Ayon kay Senate Pro Tempore Loren Legarda, tinatamasa natin ngayon ang isang demokratiko at malayang bansa bilang resulta ng dugo, pawis at walang pag-alinlangang sakripisyong kanilang inialay para maipagtanggol ang ating bayan sa mga mananakop at mapanatiling para sa Pilipino ang bansang Pilipinas na may katarungan at kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, huwag sanang ibaon sa limot ang kanilang kabayanihan. Kasabay nitong kahilingan ni Legarda na huwag ding kalimutang magbigay pugay sa umusbong na kabayanihan ng marami sa ating mga kababayan sa pagbabago ng panahon. Kabilang dito ang mga overseas Filipino workers o OFWs, sundalo at pulis, mga guro, health workers, mga magsasaka, mga mangingisda, mga katutubo at mga lingkod bayan.
Sa panig ni Senador Grace po, maliban sa pagbibigay pugay sa mga veterano, ay dapat ding tiyakin na sila ay nabibigyan ng nararapat na pangangalaga kasama na ang kanilang mga pamilya. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, dapat lang nating panatilihing buhay ang diwa ng sakripisyo ng lahat ng ating mga bayani noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kasabay ito ng hamon ng pagkakaisa ngayon upang matagumpay na harapin ang agresyon ng China sa Pilipinas. Panatilihin po nating buhay sa ating mga puso at isip ang dinanas na hirap at sakripisyo ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan noong ikalawang digmaang pandaigdig, alang-alang po sa ating tinatamasang demokrasya. Paalala rin po ang araw na ito sa kahalagahan ng pagkakaisa ng mga Pilipino upang mapagtagumpayan ang mga hamong hinaharap ng bansa, lalo na po ang patuloy na agresyon ng China at ang kanilang tahasang pagsupil sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adbaas, sama-sama tayo Pilipino. Nagbigay pugay rin ang Philippine National Police sa kabayanihan ng mga pulis ngayong araw ng Kagitingan. Hindi umano matatawaran ang dedikasyon at katapatang inialay nila para maglingkod sa bayan. Narito ang report ni Val Gonzalez. Kinikilala ng Philippine National Police bilang isang simbolo ng panghabang buhay na kabayanihan ang ipinakitang katapangan at katatagan ng mga Pilipinong kawal na lumaban sa Fall of Bataan noong panahon ng World War II. Itong pahayag ng PNP ngayong paggunita sa Day of Valor o Araw ng Kagitingan. Sabi ng PNP, ang hindi matutumbasang sakripisyo ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong Bataan Death March ay isang paalala ng masidhing pagkamit ng kalayaan sa kamay ng mapaniil at mapangaping kalaban ng bayan. Bilang bahagi ng paggunita sa makasaysayang pangyayaring ito, ay muling pinagtibay ng PNP ang kanilang pangako at paninindigan na itaguyod ang kalayaan, demokrasya at soberanya ng bansa. Kasabay nito ay nagbigay ng pagkilala ang PNP sa mga pulis na nag-alay ng sarili para sa kapakanan ng bansa. Kabilang sa pinarangalan ay si Police Corporal Jason Halbes, isang miyembro ng PNP Special Action Force o SAF na nasugatan sa engkwentro sa 15 miyembro ng New People's Army sa bayan ng Ragay, Camarines Sur noon lamang araw ng Sabado. On the part of the PNP po, ay bibigyan po natin ng recognition yung mga kapulisan po nating nagpamalas ng mga kagitingan. Just recently, over the weekend, may isa na naman po tayong pulis na nasugatan during sa isang encounter po, particularly yung miyembro po ng Special Action Force. So far naman po ay out of danger na po yung ating kapulisan, but these are the classic example po ng mga kagitingan ng ating mga pulis at we want to honor them. Sabi nga po ng ating PNP, tuloy niyang sinasabi, sa bagong Pilipinas po, ang gusto po ng pulis, ligtas tayong lahat. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sa Ama-sama Tayo Pilipino. Samantala, dinagsa ng publiko ang Dolomite Beach sa lungsod ng Maynila ngayong holiday. Gayunpaman, mahigpit pa rin ipinagbabawal ng Department of Environment and Natural Resources ang paliligo rito dahil sa mataas na level ng water coliform. Magbabalita si Noche Cacas. Dinagsa ng ilang turista at individual ang Manila Baywalk Dolomite Beach ngayong araw ng Kagitingan. Ilan sa mga ito ay gustong maligo sana sa Dolomite Beach. Ang iba naman ay gusto lang makita at makapagpa-picture sa nasabing beach. Paliwanag nila, wala daw kasi pasok sa trabaho at gusto nilang ipasyal ang kanilang pamilya. Kabilang nasa namasyal sa Dolomite Beach ay si Nanay Josephine Infante na galing pa ng San Juan City. Sa panayam ng DCRH kay Nanay Josephine, ipinasyal niya ang kanyang mother-in-law na pangarap daw maligo sa sikat na Dolomite Beach. Ngayon lang daw kasi nagkaroon ng time na mamasyal at isa ang Dolomite Beach sa napili nilang puntahan. Pakinggan natin si Nanay Josephine Infante. Namasyal lang kami dito, kasama ko yung mga friend at saka yung mother-in-law ko na 98 years old.
gustong maligo, kaya lang bawal maligo, ayun, nagtatampisaw sa dagat. Samantala, bantay sarado naman ng mga otoridad ang naturang beach at bawal munang maligo. Para sa MBC TV Network News, ako si Nuchi Kakas, sama-sama tayo Pilipino. Nilinaw ng Department of Labor and Employment na hindi entitled sa double pay ang mga empleyadong umabsent kahapon, April 8. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Labor Secretary Benny Laguesma na kung hindi pumasok, dapat nag-file ng official leave with pay ang empleyado. Base sa batas, entitled sa magkasunod na 200% pay ang mga empleyadong papasok ngayong araw hanggang bukas na deklaradong regular holiday. Binibigyan ka ng insentibo para ma-avail mo yung benepisyo. Meron din siyang kondisyon, ano? So, yung last working day ninyo, dapat pumasok ka before the regular holiday. Sa mundo ng football, sa kabila ng pagkatalo ng Pilipinas sa nakaraang laban kontra South Korea, isang magandang performance pa rin ang naipakita ng national team matapos makuha ang una nitong goal para ngayong taon. Ang mga pangyayari tutukan sa report na ito. Nakuha ng defender na si Angie Bird ang unang goal para sa Philippine Women's National Football Team na Pilipinas ngayong taon sa nakaraang laban kontra South Korea. Bagamat bigong makuha ang panalo in a 2-1 score, masaya si head coach Mark Torcaso sa naging performance ng kanyang team. It was a bit of a roller coaster, up and down. Obviously we conceded a goal in the first 35 seconds of the game, and the way the players responded to that first few minutes of the game was absolutely excellent. And I'm so proud of the way the girls conducted themselves. Even when they went 2-0 down, they still fought hard and they gave us a chance and they gave our fans a chance. Sa opening minute pa lang ng match, nakuha na ni Chu Yo-ju ang unang goal para sa South Korea, na sinundan pa ng isa mula kay Choi Yoo-rin sa 33 minutes ng laro. Sa ilang minutong paghahabol sa score, nagbigay pag-asa ang goal na naitala ni Bird sa 74-minute mark. Pero ito na ang huling score ng Pilipinas sa match, giving South Korea their second friendlies victory against the Philippines. Matatandaang noong nakaraang linggo, nagtapat din ang dalawa kung saan na-sweep ng soccer ang national team with 3-0 score. At kahit patuloy pang hinahanap ang unang panalo para sa Pilipinas, ayon kay Coach Torcaso, ang goal na ito ay may tuturing ng progress sa pagtapat ng Pilipinas sa higher rank squad sa Asia. Sa aking pagbabalik, pasok na rin sa Olympics ang isa pang Pinoy weightlifter na si Vanessa Sarno matapos ng kanyang record-breaking performance sa World Cup. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. AFP iniimbestigahan ang umano'y Chinese recruitment sa mga sundalong Pilipino. Big-time oil price hike umarangkada na. Sa MBC TV Sports, Vanessa Sarno pasok na rin sa Olympics matapos ang record-breaking performance sa World Cup. At sa Showbiz Spotted, film director Jose Javier Reyes itinalaga bilang bagong chairperson and CEO ng FDCP. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines sa umano'y recruitment ng mga Chinese sa mga sundalong Pilipino. Ito'y matapos ibunyag ng Department of Information and Communications Technology ang nasabing modus kung saan nagpapanggap umano ang recruiters bilang Western firms at nagbibingwit ng mga ex-military personnel. Narito ang report. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines sa mga ulat ng recruitment sa mga sundalong Pilipino para maging online analyst,
Yan ang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Blatter Jr. matapos ibunyag ng Department of Information and Communications Technology ang modus na sinasabing kinasasangkutan ng mga kumpanyang Chinese. Sa isang ambush interview sa Campo Aguinaldo, kinumpirma ni Bronner na nasa proseso na ng pagsusuri ang AFP kasunod ng impormasyong inulat mismo ni DICT Secretary Ivan John Uy. Nabatid na binanggit na ni Uy na nagpapanggap bilang Western o European firms sa mga nagre-recruit na tumatarget umano ng mga may background sa Philippine military. Una nang binalaan ni Defense Department spokesman Arsenio Andolong ang mga militar na mag-ingat sa websites at social media pages na karaniwan umanong namimingwit ng mga wala sa active role o active service. Gayunpaman, hindi pa rin matukoy ng DND kung gaano nakalawak ang naabot ng recruitment at kung ano ang motibo sa likod nito. Aminado naman si Andolong na kailangan ng interagency na pagsiyasat sa issue, bagamat inatasan na ng DND ang AFP para silipin ang usapin. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa desisyon na umano ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Don Artes kung tatanggapin ng 100,000 pesos na alok ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa mga humuli sa kanya sa EDSA busway kahapon. Sa panig naman ng hepe ng MMDA Special Operations Group Strike Force, unwarranted o hindi kinakailangan ang monetary reward dahil ginagawa lang naman nila ang kanilang trabaho. Ang detalye sa balitang yan, ihahatid sa atin ni Kyle Bulias. Nasa kamay na ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes ang desisyon kung tatanggapin ng incentives mula kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Ito ang sinabi ng hepe ng MMDA Special Operations Group Strike Force na si Gabriel Go sa panayam ng DZRH. So in that case po, I leave it to the higher management or the higher authority to decide on that matter po. So sa amin lang naman po, bilang the head of the Special Operations Group, ginagawa po namin ang aming trabaho, ginagampanan po namin ang aming responsibilidad. And the mere fact na na-acknowledge po yung ginagawa namin, ginagawa ng aming mga tauhan na patas ang panghuhuli, wala pong selective na nangyayari. Para kay Go, hindi na kailangang may monetary reward dahil ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Matatandaang naglabas ng apology video si Chavit Singson kasunod ng pagkakahuli sa kanyang sasakyang dumaan sa EDSA busway sa Cubao matapos anyang mag-overtake. Sabi ni Singson, kakausapin niya si Chairman Artes para ipaabot ang incentive na 100,000 pesos sa mga tauhang humuli sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino. Sinalubong ng mahigit sa pisong taas presyo sa produktong petrolyo ang araw ng kagitingan. Anunsyo ng oil companies halos 2 piso o 1.55 kada litro ang taas presyo diesel, 1.10 per liter sa gasolina habang 1.40 naman sa kerosene. Ayon sa oil industry experts, ito ay bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East maging tapyas sa produksyon ng oil-producing countries. Batay sa datos ng Department of Energy, umaabot na sa 8 pesos at 20 centavos ang year-to-date price increase sa gasolina habang 4 pesos at 50 centavos naman sa diesel. Magandang tanghali Pilipinas para sa ating weather update ngayong araw ng Kagitingan, April 9, 2024. Easterlies pa rin po ang magdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa buong bansa sa buong maghapon. Gayunpaman, asahan pa rin ang tsansa ng mga isolated rain showers, lalo na sa extreme northern Luzon at sa eastern section ng buong Kapuluan pagsapit ng hapon at gabi. Dito naman sa Metro Manila, asahang maglalaro ang temperatura mula 23 to 34 degrees Celsius, habang 37 degrees Celsius naman ang maximum temperature sa Tuguegarao. Samantala, posible naman pumalo sa 34 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa bahagi ng Kalayaan Islands at Puerto Princesa sa Palawan maging sa Metro Davao. Para naman sa ating heat index warning ngayong araw, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan, habang 43 degrees Celsius naman ang mararamdaman sa Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. Tulad nga ng lagi naming paalala, pasok po ito sa danger category, kaya iba yung pag-iingat pa rin po at limitahan ang paglabas ng bahay.
Para naman sa ating 3-day weather forecast sa buong kapuluan, asahan pa rin na magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon dulot ng easterlies. Kahapon ng gabi, oras nga po dito sa Pilipinas, ay nasaksihan na sa ilang bahagi ng Amerika at Canada ang inaabangang Great North American Eclipse. Bagamat hindi po ito nasaksihan dito sa bansa, ay may pagkakataon pa rin naman na ma-experience natin ang susunod na total solar eclipse dito sa Pilipinas sa April 20, 2042. Ayon po yan sa Pag-asa. At lulubog naman ang araw mamayang 6:09 ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Umakyat sa poste sa lungsod ng Navotas ang isang lalaki dahilan para mawalan ng kuryente ang ilang residente kaninang madaling araw. Himutok ng 42 anyos na lalaki na napag-alamang nasangkot na rin sa iba't ibang kaso noon, sinisiraan umano ito na makakilala niya kaya't hindi tumatanggap-tanggap sa mga trabahong kanyang ina-applyan. Ang mga detalye tutukan sa balita ni Edwin Duque. Nawalan ng pag-asang makapagtrabaho at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya sa probinsya. Kaya naisipan nitong umakyat na lamang sa poste ng Meralco sa tapat mismo ng Navotas Police at ng Navotas City Hall. Halos 3 oras na nawala ng supply ng kuryente mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 5 ng umaga habang nasa tuktok ng poste ang suspect. Si Arnold Bacal Matargo, 42 years old, ay umakyat sa poste kanina pang alas 2 ng madaling araw. Agad na responde ang Navotas PNP at ang Bureau of Protection. Kaya naibaba ang suspect na ngayon nakatagdang sampan ng kasong paglabag sa Article 155 o alarm scandal. Inamin na suspect na nakainom ito at kamakailan ay nakapag-drugs din. Kaya lumakas umano ang kanyang loob na akyatin ang napakatirik na poste. Inamin nito na meron siyang kasong prostrated at murder sa Bataan at iba pa sa Leyte na sinasabi nitong acquitted na. Sa initial verification ng Navotas Police ay nagkaroon din ng kaso sa Malabon ng suspect habang inaalam pa sa ibang lugar. Sinisiraan naman siya ng mga kakilala, kamag-anak, kaibigan kaya hindi siya natatanggap ng trabaho at hindi rin makakuha ng police clearance and NBI clearance. Kaya hindi siya makahanap ng maayos na trabaho. At tiniintindi pa umano nito kung paano mapadalhan ng pera ang pamilya, lalo na sa Bataan, kabilang na nga rito yung kanyang 2 anak. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, nasunog naman ang bahagi ng compound na pag-aari ng Department of Public Works and Highways sa EDSA Kamuning. Ang buong detalye sa sunog na yan, iatid sa atin ni Val Gonzalez. 2 dating tindahan at barracks ng mga gwardya ang tinupok ng apoy sa sunog na sumiklab sa kaban ng EDSA malapit sa MRT GMA Kamuning Station kaninang madaling araw. Tupok na tupok ang nabanggit na mga struktura na nasa compound ng DPWH Quezon City sa report ng Bureau of Fire Protection. Dakong 1:30 kaninang madaling araw nang sumiklab ang apoy. Pero agad din namang nakontrol ang sunog matapos ang 20 minuto habang tuluyan na itong naapula dakong alas 2 ng madaling araw. Pagmamay-ari ng Social Security System o SSS ang malawak na compound kung saan umuupa ang DPWH Quezon City 2nd Engineering District Office. Ayon kay Felix Ra, foreman ng DPWH QC, nagulat na lamang sila nang makitang malaki na ang apoy. Inaalam pa ng BFP kung anong pinagmulan ng sunog na umabot sa unang alarma. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. May handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 sa lahat ng mga pasahero ngayong araw ng Kagitingan. Ayon sa DOTR, ang mga pasahero ng MRT3 ay maaaring maka-avail ng free ride sa peak hours ng railway mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang LRT2 ay may libreng sakay din sa katulad na oras ng MRT3. Ayon kay Attorney Hernando Cabrera, LRT Administrator, ito ang kanilang paraan ng pagbibigay parangal sa mga veterano at modernong bayani ng bansa. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang free rides ng MRT3 at LRT2 sa mga veterano at kanilang kasama na nagsimula noong April 5 hanggang bukas April 11 bilang pakikisa nila sa selebrasyon ng Philippine Veterans Week.
Halos isang buwan mula nang magbitiw bilang pinuno ng Film Development Council of the Philippines, ang veteranong aktor na si Tirso Cruz III, pinangalanan na ang papalit sa kaniyang pwesto. Ang bagong chairman at CEO ng FDCP kilalanin sa Showbiz Report na ito. Itinalaga bilang bagong chairman at CEO ng Film Development Council of the Philippines ang direktor na si Jose Javier Reyes. Si Direk Joey ang hahalili sa pwesto ni dating FDCP chair at veteran actor na si Tirso Cruz III. Ang higit 4 na dekadang karanasan sa Philippine film industry ang dala ng bagong pinuno ng ahensya sa kaniyang magiging panunungkulan sa National Film Council. Sa Instagram, isang kuhang larawan hawak ang appointment paper ang ibinahagi ng award-winning director at may caption na "Thy will be done." Bago iniluklok bilang chairman at CEO, technical consultant ng FDCP si Direk Joey. Mga gunita na noong nakaraang buwan, nagbitiw sa pwesto si Tirso Cruz III matapos ang 19 na buwang panunungkulan bilang pinuno ng ahensya dahil umano sa personal reasons. At sa aming pagbabalik, binansagang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira. Nagbigay na ng update tungkol sa kinasangkutang copyright issue sa viral song na Selos. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa mga balitang dapat niyong abangan. Department of Health pinag-aaralan ang pagbili ng iba pang klase ng bakuna laban sa pertussis. State of calamity idineklara sa San Enrique Negros Occidental dahil sa El Nino. Sa MBC TV Sports, Vanessa Sarno, pasok na rin sa Olympics matapos ang record-breaking na performance sa World Cup. Sa Showbiz Spotted, Bangsamoro pop singer Shaira at Australian singer na si Lenka nagkaroon na raw ng peaceful agreement matapos ang issue ng copyright sa viral song na Selos. At sa Alamin na This, mga dapat gawin kung makasaksi ng hit and run, alamin lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pinag-aaralan ng Department of Health ang pagbili ng iba pang klase ng bakuna kontra pertussis. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, ito'y upang mapabilis ang pagpapaturok ng mga bakuna kontra pertussis. Lalo sa Hunyo pa inaasahang darating ang 5-in-1 ng mga bakunang binili ng DOH. Ang detalye, tutukan sa report ni Nicole Lopez. Pinag-aaralan ng Department of Health na bumili ng ibang klase ng bakuna kontra sa pertussis upang maiturok ito sa lalong madaling panahon. Ayon kay Health ASEC Albert Francis Domingo, Hunyo pa kasi darating ang 3 milyong 5-in-1 vaccines na binili ng DOH sa gitna ng tumataas na kaso ng pertussis o whooping cough sa bansa. Bilang tugon, sinabi ni Domingo na tinitingnan ng DOH na bumili ng DTP o diphtheria, tetanus at pertussis na alternatibo habang naghihintay ng Hunyo sa pagbili ng pentavalent o 5-in-1 vaccines. Sabi ni Sec, mukhang ang DOH ay kukuha nung sinasabing DTP. Siya ay mas matandang bakuna, hindi ibig sabihin hindi siya mabisa, no? Ibig sabihin lang na mas matagal na siyang available, pero hindi siya yung 5-in-1. Kasi yung ginagamit namin yung 5-in-1, ito 3 lang. DTP, diphtheria, tetanus, and pertussis. So yun po, madali siyang makukuha and we're already computing the needed doses bago dumating yung 3 million na mas malaking bulto ng bakuna. Sabi pa ni Domingo, may 64,000 pertussis vaccines sa bansa as of March 25, pero mabilis itong nauubos kung titingnan ang datos ngayong Abril 9. Dagdag pa ng opisyal, hindi rin sobrang DTP vaccines ang kanilang bibilhin dahil ayaw na nilang masiraan pa ng bakuna, gaya ng nangyari sa COVID-19 vaccines. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Hinimok ni House Representative Fidel Nograles sa mga employer na sumunod sa kautusan o abiso ng Department of Labor and Employment sa pagprotekta sa mga manggagawa
laban sa heat stress. Kasabay nito, inudyukan din ng isa pang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos na maglabas ng executive order para matiyak na masusunod nga ang naturang order o payo ng DOLE. Narito ang report ni Milky Rigunan. Dapat sumunod ang mga employer sa utos ng Department of Labor and Employment na layuning maprotektahan ang mga manggagawa laban sa heat stress o sobrang init ng panahon. Itong apelan ni Rizal 4th District Representative Fidel Nograles, Chairman ng House Committee on Labor and Employment sa DOLE Labor Advisory No. 8, Series of 2023, naglatag ang ahensya ng iba't ibang hakbang para makaiwas sa heat stress. Kabilang dito ang pag-iwas na mababad sa sobrang init ng araw, ang mga empleyado tiyakin na merong sapat na ventilation at heat insulation ang mga opisina. Dapat i-adjust din ang rest breaks ng mga empleyado at kapag nasa labas o field locations, dapat may sapat na personal protective equipment ang mga empleyado tiyakin na hydrated. Ayon kay Nograles, dahil sa sobrang init ng panahon na pinapalala pa ng tagtuyot dahil sa El Nino at climate change, dapat sundin ang DOLE advisory para sa kapakanan ng mga empleyado. Una rito, sinabi ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, dapat mag-issue si Pangulong Bongbong Marcos ng executive order para sa mandatory heat breaks. Kapag may EO mula sa Pangulo, susunod ang mga employer tigit na mabibigyan ng proteksyon ang mga nagtatrabaho sa agrikultura, construction, mga delivery driver at mga manggagawang nahanap sa heat stress, heat stroke at iba pang posibleng sakit dala ng sobrang init. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos ang patas na pagdinig sa mga kaso ni na Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy at ex-Representative Arnolfo Teves Jr. Paliwanag pa ng Presidente, walang banta sa seguridad ng dalawa, kaya wala silang dapat ikatakot. Narito ang aking ulat. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging patas ang pagdinig sa mga kaso ni na Kingdom of Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Matatandaang hindi sinang-ayunan ng Pangulo ang paglalatag ng mga kondisyon para sa pagsuko ni Kibuloy. Anya, wala ito sa posisyon para humiling pa sa gobyerno. Ito'y matapos tanungin ng Pangulo tungkol sa request na guarantee ng pastor ukol sa posibleng panghihimasok ng gobyerno ng Estados Unidos sa kanyang kaso. Ayon kay Marcos, hindi raw dapat ito inaalala ng pastor. Paliwanag pa ng Pangulo, matagal na nilang kilala si Kibuloy at ang kanyang maipapangako ay magiging patas ang proceeding sa kanyang kaso. Ganito rin ang sinabi ng Pangulo pagdating sa kaso ni Teves. Sinigurado ng Pangulo na walang banta sa buhay ng dating congressman na siyang ikinakatakot umano nito. Pagkatapos mag-issue ang Davao City Court ng warrant para sa pag-aresto kay Kibuloy, humihiling ang pastor ng written guarantees mula sa mga otoridad bago raw ito sumuko. Samantala matapos maaresto si Teves sa East Timor noong nakarang buwan, tinatarget na ng mga otoridad na maibalik na sa bansa ang dating opisyal. Humaharap sa multiple murder charges si Teves kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at 9 na iba pa noong nakarang taon at 3 individual noong 2019. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Dahil sa epekto ng El Nino, idineklara na ang state of calamity sa munisipalidad ng San Enrique sa Negros Occidental. Yan at ang iba pa ang mga rumarapidong balita mula sa mga probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Idineklarang isa ilalim sa state of calamity ang bayan ng San Enrique, Negros Occidental dahil sa pinsala ng El Nino. Ayon kay San Enrique Mayor Gelson Tobillara, umabot sa 6,000 to 8,000 na mga pamilya ang apektado ng El Nino. Ang deklarasyon ginawa kahapon Lunes, Abril 8 sa kanilang special session ng Sangguniang Bayan ng nasabing bayan. Dagdag pa ni Tobillara, mayroong mga lugar sa bayan, partikular na ang Barangay Tibsok, wala ng supply ng tubig kung saan nararasyon na lamang ng gobyerno lokal ng bayan ng San Enrique, Negros Occidental. Para sa MBC TV Network News,
Ito sa Rex Cantong, Sama-sama Tayo Pilipino. Patay ang lalaking snatcher nang naaksidente ang minamanehong motorsiklo habang hinahabol ng mga riders sa Iloilo City. Ayon kay Police Captain Val Alan Campbell, hepe ng Iloilo City Police Station 5, naglalakad ang biktimang estudyante nang huminto ang motorsiklo na riding in tandem ang suspect. Bumaba ang angkas at hinablot ang bag ng estudyante. Tinangkapan ng biktima na makuha ang kanyang wallet ngunit tinutukan siya ng kutsilyo. Nang tumakas sa mga suspect, sumigaw ang biktima kaya hinabol ng mga delivery riders at tricycle drivers ang mga ito. Ilang kilometro ang habulan nang natumba ang motorsiklo ng mga suspect at tumama sa simento ang ulo ng driver na si Junjun, 31 anyos, dahilan ng kanyang pagkamatay. Sugatan rin ang angkas na si Jeb, 23 anyos, na sasampahan ng kaso. Na-recover ang wallet ng biktima na may lamang 250 pesos. Para sa MBC TV Network News, ito sa Grace Bravo, Sama-sama Tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao. Ginunita ang ika-82nd araw ng kagitingan dito sa Davao City sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ngayong araw, April 9, 2024. Isang programa ang idinaos para kilalanin ang ginawang dedikasyon at sakripisyo ng mga Pilipino at Amerikanong veterano noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang aktibidad ay ginanap sa Veterans Monument sa kahabaan ng Sibanggoy Street, Davao City. Maliban kay Davao City Mayor Basti Duterte, dumalo rin si Vice Mayor Melchor Kitain Jr., City Director Police Colonel Richard Badaang, Philippine Navy at mga veterano sa ikalawang digmaang pandaigdig. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Mga step-by-step na dapat malaman mo sa #AlaminNaDes. Madalas na ibinabalita ang mga insidente ng hit and run. Pero paano kung masaksihan mo ng aktwal ang ganitong insidente? Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin sakaling makasaksi ng hit and run? Alamin na this sa report na ito. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa #AlaminNaDes. Sa ating babalikang video, hagip sa dashcam kung paano tinakbuhan ng isang motorista ang nabundol nitong mag-asawang senior citizens. Narito balikan natin ang naganap na insidente. Kung ikaw ay nakasaksi ng insidente ng hit and run, ayon sa mga otoridad, tignan agad at ilista ang plate number ng sasakyan o motor na nakadisgrasya sa biktima. Tumawag na ng ambulansya o humingi ng tulong sa barangay o sa mga taong nasa pinangyarihan ng insidente para madala ang biktima sa pinakamalapit na ospital. At pagkatapos ay i-report agad sa pinakamalapit na police station ang insidente. Ngayong #AlamNaDes, dapat i-share na des. Sa mundo ng weightlifting, patuloy ang pamayagpag ng Pinoy weightlifters sa international scene dahil isa na namang pambato ang nakasecure ng spot sa 2024 Paris Olympics. Nakuha ni Vanessa Sarno ang ikalimang pwesto sa ranking matapos ang record-breaking performance nito sa World Cup. Tutukan yan sa aking report. Sasabak na rin ang rising weightlifting star na si Vanessa Sarno sa 2024 Paris Olympics. Kasunod ng kanyang record-breaking performance sa nakaraang women's 71 kg ng IWF World Cup sa Thailand. Naitala ng 20-year-old Pinay athlete ang bagong Philippine record sa snatch category matapos buhatin ng 110 kg, breaking last year's 108 kg na siya rin ang nag-set. Nakapagtala rin ng 2-time SEA Games gold medalist ng 135 kg sa clean and jerk, lifting a total of 245 kg, dahilan para maglanding ito sa ikalimang spot sa 25-man field. Sasamahan ni Sarno sina John Senisa at Eldrin Ando para irepresenta ang Pilipinas sa weightlifting sa paparating na Summer Games. Habang si Rose G. Ramos, nakasalukuyang bumaba sa number 11 sa Olympic Qualifiers ranking, ay naghihintay pa ng final qualification na ilalabas ng Olympics.
Sa ngayon, kabilang sa mga Pinoy athlete na secured spot na sa 2024 Paris Olympics ay sina Paul Volter, EJ Obiena, gymnast Carlos Yulo at Alea Finnegan, at ang mga boksingerong sina Ymir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Isa ka ba sa mga na-LSS sa viral song na Selos ng Bangsamoro pop singer na si Shaira? Ang kantang ito mapapakinggan daw ulit soon sa mga music streaming platform matapos magkaroon ng peaceful agreement sa pagitan ng kampo ni Shaira at ang Australian singer-songwriter na si Lenka. Narito ang aking report. Ibabalik na sa mga music streaming platform ang viral song na Selos ng binansagang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira. Ito ay matapos silang magkaroon ng maayos na kasunduan ng kampo ng Australian singer-songwriter na si Lenka. May kinalaman ito sa issue ng copyright na kinaharap ni Shaira at ng kinabibilangan nitong AHS Productions dahil sa pagkakapareho ng melody ng kantang Selos sa 2008 song ni Lenka na Trouble is a Friend. Ayon sa Bangsamoro Pop artist, walang kasong isinampalaban sa kanila at nagkaroon sila ng maayos na pag-uusap ng team ni Lenka. Wala pong kasong isinapalaban sa amin. Sa katunayan, naging mahinahon at mapayapa ang pag-uusap namin ng kampo ni Lenka at nauwi po ito sa pagkakaroon ng kasunduan hinggil sa pamamaraan na muling paglabas ng kanta sa mga online streaming platforms. Maliban sa kantang Selos, magunitang binura rin sa music streaming platforms ang forever single Walang Jowa ni Shaira matapos mapunang katunog ito ng isang kanta ng Indonesian band na Papingka. Nito lang April 5, inilabas ni Shaira ang music video ng kanyang panibagong kantang Selos na Yan Friend. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Edniel. Maraming salamat, showbiz angel. Matchpoint Mili. Yan ho, ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng kagitingan. Ito po si Edniel Paruso. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.